Alright, ito po si si Tito Sen. Napamura po doon sa kanyang sa kanyang tweet o doon sa X, yung dating Twitter. Napamura itong si Tito Sen dito sa mga pasaway na driver ng mga sasakyan na dumadaan sa bus lane. Galit na nag-tweet si Senator Tito Soto sa kanyang X account at napamura pa sa mga pasaway na violators ng busway. Ani ni Soto, ito kasing mga gagong driver daan-daan sa busway kahit hindi authorized. Hulihin ang hulihin yan kahit sino. Yung mga boss naman, sipain nyo yung mga driver ninyong gago. Yan yung sinabi ni Tito Sen. Hinggil ito sa nakaraang pangyayari na may umalmang netizen tungkol sa pagpayag umano sa may number 8 na plate dahil pwede daw itong dumaan sa bus lane ayon kay retired Colonel Bong Nebriha ng MMDA. Maalalang umalma si Senator Bong Revilla matapos siyang idawit na convoy niya umano ang nasabing sasakyan. Sabi ni Revilla, hindi naman siya ito dahil out of way ito mula sa pinanggalingan niya. Kaya nung nakaraan lang, nagharap itong si Nebriha at itong si Bong Revilla. At ang kulang na lang doon magsabunutan. Kasi galit na galit gustong manakit ni Senator Bong Revilla, gustong saktan nito si Nebriha. Dahil nga sabi niya, bakit mo winawasak yung isang senator dahil lang sa hearsay na nireport daw kay Nebriha na yung number 8 nga daw ng sasakyan ay pag-aari ni Senator Bong Revilla. Ang problema, naniwala agad si Nebriha at nasabi pa sa media, kaya galit na galit si Senator Bong Revilla. Kaya ito ngayon si Nebriha, itong si retired Colonel Bong Nebriha ng MMDA ay suspendido. Suspendido ngayon itong si Nebriha. Ito, tiniyak ni Senator Bong Revilla Jr. Nasasampahan pa rin niya ng kaso ang dalawang driver na gumamit ng kanyang pangalan nang sitahin siya ng mga traffic enforcer sa paggamit ng EDSA bus lane noong Miyerkules ng umaga. While we leave it to the MMDA to pursue legal actions arising from the traffic violations, we are contemplating filing charges against them for impersonating me. Sabi ni Revilla sa isang statement. If there is one good that came out of this, we expose the wrong practice that a single person in the MMDA believes he has the power to select to whom the law applies. Ayan. Mukhang patama ito kay Nebriha. Galit na galit Galit na galit itong si Bong Revilla kay Nebriha Ginawa ng senador ang pahayag matapos sumuko ang dalawang driver sa tanggapan ni MMDA Chairman Romadon Artes upang magpaliwanag kaugnay ng insidente na nagresulta rin sa suspensyon ni Nebriha bilang pinuno ng New Task Force Special Operations Unit. Sabi ni Artes, inamin ng dalawang driver na hindi sakay ng kanilang sasakyan si Revilla nang sila'y harangin ng MMDA traffic enforcer na nagpapatupad ng EDSA bus lane regulation. Hindi rin si Revilla ang may-ari ng dalawang sasakyan, sabi pa ni Artes. Sa pagharap ni Artes at Nebriha kay Revilla sa Senado noong Miyerkules ng hapon, tiniyak ng MMDA chairman na pananagutin ang mga lumabag sa naturang insidente. Chairman Artes and the MMDA assured all of us yesterday that they will ensure the law is implemented and that violators are made accountable. Sabi ni Budot, ni Senator Bong Revilla. Sa pagsuko nitong gumamit ng aking pangalan para makalusot sa pananagutan, matitiyak ng MMDA na mapaparusahan ng mga ganitong mga abusado. Saad pa ng senator. So mga kababayan, yung nangyari na ito ngang si Tito Sen ay nagalit at napamura pa. Kahit sino naman talaga mabibwisit dun sa pinaggagawa na itong mga driver na gumagamit ng pangalan ng mga politiko. Minsan naman siguro totoo na na amo nila ay politiko. Kasi marami rin naman talagang pasaway na ng mga politiko na sasabihan lang yung driver nila na dumaan ka ron, ako bahala, tawagan mo ako pag nandun ka na. O pag nahuli ka, tawagan mo ako. Kaya minsan na yung mga enforcer naman, naiipit din sa sitwasyon. Katulad nito ni Nebriha na pinalusot yung isang driver ng sasakyan merong number 8. Dahil dito, galit na galit itong si Tito Sen doon sa kanyang tweet
At sinabi niya na kahit sino pa yan, kahit driver pa ng presidente yan, driver pa ng congressman yan, driver pa ng kahit sino yan, hulihin ninyo dahil mali ang dumaan sa bus lane. Hindi sila authorized. Kaya nga linaw-linaw eh. Bus lane, ibig sabihin bus lang ang makakadaan dyan. Kaya kahit sinong dumaan dyan, kahit sino pang Poncio Pilato na politiko yan, o kung sino man yung medyo mataas ang pwesto sa gobyerno, o kaya naman mayayaman, dapat wala silang pinipili. Kaya nga ito si Nebriha medyo tumagilid medyo nasuspinde. Kasi ang daming kapalpakan Una, pinalusot niya. Pangalawa, nagbanggit siya ng pangalan. Kaya doon sa mga amo raw ng mga driver, pagtatanggalin niyo yung mga driver ninyong mga gago. Lalo-lalo na yung gumagamit ng pangalan ng ibang mga politiko para lang makalusot doon sa kanilang ginawang katulonggisan. At ito, bago tayo magtapos, update lang tayo dito sa sa di umano'y hiwalayan ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla. Dahil daw itong si Daniel Padilla ay lihim na nakikipagkita dito kay Andrea Brillantes. Ito yung update natin. Ayon dito sa balita, nag-unfollow na si Catherine Bernardo dito kay Andrea Brillantes dito sa Instagram. Babasahin ko lang itong report. Kapamilya actress Catherine Bernardo reportedly unfollowed her fellow star Andrea Brillantes amid the rumors that the latter was secretly met with Daniel Padilla. Some eagle-eyed netizens, o yung mga matatalas yung mata raw, noticed that Andrea was not included anymore on the following list of Catherine on Instagram, sparking speculations. Mas lalong nagpa-ignite o nagpainit ng spekulasyon that the information revealed by talent manager and showbiz reporter OG Diaz had basis. Lumalabas tuloy ngayon, parang totoo. At lumalabas na may katotohanan. Itong inilabas na report ni OG Diaz tungkol dito sa tatlo. Kaya ito, may mga comment. Catherine, unfollow na ang sinong deserve ma-unfollow. Cut those people who make fun at your back. Those people who tolerate that guy wrongdoing. Your peace of mind and soul is all we wanted as your fan. Sabi, dapat dapat unfollow mo kung sino yung dapat i-unfollow. Catherine Bernardo unfollowed Andrea Brillantes is the strong evidence of the affair. Note that Catherine Bernardo also unfollowed Jasmine Curtis when it happened. Catherine should also unfollow Daniel Padilla, her cheater ex-boyfriend, hindi lang dapat si Andrea. Sabi ng isang netizen. So mukhang malinaw, medyo lumiliwanag ng konti itong issue, itong sinabi ni OG Diaz at yung mga nagsasabi na na fake news peddler itong si OG, mukhang kakainin nila yung kanilang mga sinabi kasi mukhang ito naglalabasan na yung mga bagay-bagay na nagpapatunay na totoo nga atang hiwalay itong dalawa at mukhang damay itong si Andrea Brillantes. So as of the writing daw, wala pang binigay na komento o statement si Catherine Bernardo bakit niya in-unfollow si Andrea sa kanyang Instagram account. So yun lang po muna mga kababayan Tutok-tutok lang po tayo dito sa Batang Maynila Toit sa mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless.